Passion ko kasi magluto. At the same time, habang nagluluto, pinipilm ko yung yung ginagawa kong kung ano man, lutong bahay. Parang na-realize ko na meron din pala akong passion sa ng content hanggang sa naging bisyo ko na siya. Paano umabot sa vlogging? Yung parang just vlog na talaga na ikaw on cam? Tuwing kumakain kami sa labas, parang binibidyohan ko lang. Hanggang sa parang araw-araw ko na siyang ginagawa. Paano ka sumabog or nakilala talaga? Umuwi kami Pilipinas noon. May nag-viral akong video na yung Pucherong Batangas, 1 million views. In a week, may isang business na nag-open sa akin ng pinto. Days Kitchen. Nagulat din ako. Sabi sa akin ng mga staff, "Oh kuya, ang dami pumunta dahil nakita yung video mo." Yo, kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode, man, yung guest ko, isa sa mga kilalang kilala ngayon dito sa eksena natin sa Toronto, especially dun sa food community. Kilala ng lahat. Hayaan ko na siyang further i-introduce yung sarili niya at kung anong ginagawa niya. For this episode, man, kasama ko si Paring Jess. Ayun. Ako nga po pala si Paring Jess Vlog, isang content creator tsaka aspiring influencer dito sa Toronto. Yung mga gumugutom sa kanila tuwing madaling araw. Wag niyo na mapapanood yung video ni Paring Jess ng alas 12 ng gabi. Mapapapansit ka talaga ng gabi. Pansit kanto na lang. Alam mo, napansin ko pag nung binanggit mo na aspiring influencer, content creator / aspiring influencer. Anong ibig sabihin nun? Bakit hindi mo kino-consider yung sarili mo as influencer? Or hindi mo di kino-consider? Bakit aspiring? Kumbaga, nasa stage pa ako ng yung parang proseso pa rin na hindi pa talagang Nasa learning process pa rin ako ng sa craft na ginagawa ko. Actually, I guess tama, no? Kasi influence parang nag-i-influence ako ng tao Kung masama yung content mo, parang hindi ka influencer. Oo nga, tama. Ang ganda lang. Wise din siguro na sabihin yun na hindi porket may following ka, influencer ka na. I think yun nga yung tamang label na dapat ginagawa ng mga creator. Anyways, pare, kamusta? Okay naman. Salamat sa pag-imbita dito. Isang karangalan na makasit down with you, with Coach Kyle. Actually, mas karangalan to sa akin, paring Jess Idol ka namin lahat Di naman. Pinapanood ka ng maraming Pilipino dito Mm-hmm. Anong mga pinagkakabalahan mo recently, man? Madami tayong mga pinagkakabalahan ngayon. Especially sa mga, pag natin, marami tayong mga projects, paggawa ng mga content. Punta natin yung content creation mo, paring Jess. Siyempre, for context lang, kung meron mang nanonood dito na siyempre hindi ka kilala. Kung meron man. Yung content creation era is, paano ka ba nagsimula? Saan ka ba nang galing? Oo. Paano ba ako nagsimula? Nagsimula ako sa passion ko kasi magluto. And then at the same time, habang nagluluto, pinipilm ko yung yung ginagawa kong kung ano man, lutong bahay. And then, parang na-realize ko na meron din pala akong passion sa ng content. Hanggang sa naging bisyo ko na siya. Yung paggawa ng content. Pero syempre nung una, parang kahit walang nanonood sa'yo, ginagawa mo lang. Parang parang kahit walang nanonood, pumapansin, ginagawa ko lang kasi parang gusto ko yung ginagawa ko No matter what, kung may manood ba niya, wala. Basta tuloy lang ako. Upload lang, ganun lang. Hanggang sa tituloy-tuloy ko lang hanggang sa So ang simula mo is nagluluto ka sa camera. Yun yung una mong content na ginawa. Oo. Nagluluto ako sa camera. Mostly hindi pa ako nagpapakita nun Yung food lang. Voice over, ganon? Or hindi pa rin Parang gumagamit lang ako ng music nung mga panahon na nagsisimula ako. Sa pa yun sa YouTube. YouTube ang simula mo. Long form? Long form siya. Okay. Kamusta naman yung kinalabasan nun, yung long form mo na attempt? Sa YouTube, mainly sa Facebook medyo mahirap. Hindi basta-basta mag-umpisa sa YouTube. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang yung yung passion ko pa rin sa pagluluto. Hanggang sa nag-slow down ako sa sa paggawa ng video.
And then, yun nga, pandemic days, nauso yung ang daming lumabas na mga content creator dyan eh. Pandemic. Days, And then, nauso yung short, yung Facebook Reels. So, kung ano man yung ginagawa ko dati sa YouTube, yung long form, tinaray ko siyang gawin through Facebook in a shorter version na. Ganun pa rin, cooking. Kasi, nung pandemics, wala kang ginagawa nawalan din ako ng trabaho nun eh. Tapos nasa bahay lang ako. So, mas marami akong time magluto ngayon. Kahit breakfast, lunch, dinner, kahit madaling araw nga eh. Tapos yun, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa kong pagbibideo. Hanggang sa yun, naging talagang ko na siya, naging passion ko na talaga. Na-realize ko na may passion din pala ako sa paggagawa ng content talaga. So siya, parang ginawa mong short version? Short version. Nag-boom ba siya kagad nung panahon na yun? Hindi ganun kabilis yung parang hindi pa siya nag-boom agad. Parang wala nga yun nga. Nung sa umpisa, siyempre nag-uumpisa pa rin ako eh. Kakapasok ko lang ulit sa Facebook cord eh. Kumbaga, hindi pa siya ganun kabilis maka-attract ng mga following eh. Talagang inano ko rin siya, tinrabaho, tinuloy-tuloy ko lang. Tapos yun, naging consistent ako sa paggawa ng video. Anong klaseng mga niluluto, mga dish yung niluluto mo nung panahon na yun? Ano ba specialty mo? Specialty ko? Wala naman akong specialty eh. Parang mahilig lang ako magluto. Kumbaga, yung mga lutong bahay, yung mga pangkaraniwan na niluluto, mga mostly may sabaw. Yan, yung mga gusto kong niluluto. Tapos, yung mga pangkaraniwang pang-ulam ng mga Pilipino, yun yung mga mas mahilig kong lutuin. Ano yung tutorial, gano'n? Or niluluto mo lang tapos pinapakita mo yung itsura? Parang nagbibigay din ako ng konting tutorial na rin kung paano lutuin yung, let's say, isang putahe or menu. Kasi step by step yun eh. Pero in shorter version yung video na yun. Binibigay mo yung exact measurements ng timpla mo o hindi? Hindi. Parang lang kasi, parang siya, for reference lang. Yung kung yung mga sangkap. Hindi, kaya ako lang natanong kasi kapag nagbibigay ka ng exact measurements ng luto mo, prone ka sa bashing eh, 'di ba? Kasi subjective eh. 'Di ba? Yun yung mga nakikwento sa akin ng karamihan, may mga kilala akong food influencer ganun. Mahirap magbigay ng eksaktong measurements kasi pag ginayan ng tao tapos hindi nila nagustuhan, ikaw yung sisisihin nila. Tama. And then kaya mo sasabihin mo lang parang bahala kayo susukat basta ito yung ginamit. Ikaw na bahala kung ano yung preference nyo. Di ba? Parang yun yung yung palagi ko rin sinasabi. Depende sa inyo kung ano yung trip nyo. Kumbaga, nagdidepende pa rin kasi yan sa mga tao. Kasi ako, hindi ganun kalaki yung kataas yung ko sa alat. Mababa yung ko sa Kumbaga, naalatan ka na kasi, ang hirap ng bawiin eh. So, parang nasa neutral lang ako palagi pag nagluluto. Paano umabot sa vlogging? Yung parang just vlog na talaga na ikaw on cam? After siguro after pandemic yan, nangyari yan, nagbalikan na yung mga businesses, open na lahat ulit. Pwede na. Tapos yun, bumalik na rin ako sa trabaho. Doon na ako parang lumabas sa bahay na nagbablog. Kasi dati sa bahay lang ako nagbablog eh, sa kusina ako eh. And then, yun nga, nung bumalik na lahat, so parang nag-slow down ako sa pagluluto. So, ang ginagawa ko na nun, bumalik ako sa trabaho. Tuwing kumakain kami sa labas, parang binibidyohan ko lang. Hanggang sa umabot sa time na parang araw-araw ko na siyang ginagawa. Kahit saan ako magpunta, kahit saan. Anong ginagawa ko, hindi lang sa food. Alam mo, kaya ako natanong. Kasi before kita nakilala or before ka before ka kita nakilala, which is what last year, a year and a half ago, ganun. Ang unang nakita ko na yung videos mo, yung channel, yung page mo. I think nakwento ko na sa'yo off cam. Sa Facebook, Ben? Oo, yata. Ang unang video na nakita ko sa'yo is yung kumakain ka ng fishball sa garage ng mga tao. Parang nagba-barbecue yata kayo ng coworker summer. Ko siya. May isang birthday party. Parang fishball yata yung kinakain mo. Nag-viral yun. Like 1 million views. Tapos nagbablog ka dun sa trabaho nyo. Sa lunchroom. Tama, ikaw yun, di ba? Ayun, naalala ko yun. Yun yung una kong nakita sa'yo before ka nagpo-promote ka na ng restaurant. Parang ganun eh. Yun yung mga unang nakita ko sa'yo. No? Parang a day in a life yung ginagawa ko nun. Nung panahon ba na yun, nung lumabas yung mga videos na yun, may following ka na nun? Or malaki? Hindi ko maalala eh. Basta nadaanan meron ko na rin ako mga taga-subaybay noon, ng mga panahon na yun, nung mga lumalabas na ako. Kasi before, yun nga, may following na rin ako dati nung nasa bahay ako. Tapos nung lumabas ako yun, mas dumami yung variant na naging vlog ko. Hindi lang cooking, hindi lang pagkain. Iba-iba na siya.
iba-ibang ano na, parang yun, parang naging a day in a life na rin sa trabaho, sa mga pag-grocery ko, kahit anong ano, kung basta kung anong mang kilos ko, ibinibidyo ko na siya eh. Mhm. Yung virality moment, so ano ba nagsimula nun? Isang video na sumabog or slowly ba siya, ano yun, paano ka sumabog or nakilala talaga? Nakilala ko nung umuwi kami Pilipinas noon. Mhm. May nag-viral akong video na yung Pucherong Batangas. Yun yung unang-unang video ko na nag-million views, 1 million views in a week. Sa Facebook? Oo. Okay. Ayun, tapos tumaas na yung following ko noon, nadagdagan. Siguro nadagdagan siya ng kalahati. Tapos yun, mas lalo akong ginanahan gawa ng content pa about food. Hanggang sa dumating na yung time na talagang lumalabas na ako. Pagbalik ko dito, ako yung nag-ano sa mga restaurant na pwede po ba kayong ma-video, for my content. Na may dumating nga na times na na natanggihan ako sa isang business. Kasi hindi ka kilala. Oo, parang ganon. Hindi, yung part na yan ng content creation mo, paano pumasok yung parang mag-feature ako ng restaurant or magpo-promote ako ng restaurant? Paano umabot sa ganun? Ito, yun. Umabot yung pagpipicture ko ng restaurant, may isang business na nag-open sa akin ng pinto. Hindi ko naman talaga to ginagawa pero itong business na to, siya yung parang nagbigay sa akin ng open doors para gawin ko to Ito yung una? Oo. Tama, okay. Pinakauna siya na yun nga, ginagawa ko siya dati pero yun nga, may mga times na natanggihan ako. Hanggang ginagawa ko na lang siya for my own interest hanggang sa may isang business na yun na nag-offer sa akin na in-invite ako to try their food. Pwede mong pangalanan to. Ayun, yun, Days Kitchen. Okay. Days Kitchen yung una na. Yung nasa Freshland? Oo, sila. Okay. Inimbitahan nila ako for their second anniversary at saka to try their food. Ako naman, parang bago sa akin to First time kong ma-invite din. Kumbaga kinabahan din ako. Ayoko namang sabihin na hindi ko kaya kasi hindi ko naman talaga ginagawa mag-promote ng restaurant Oo. So, ang ginawa ko, nanood ako ng mga video kung paano mag-promote ng yung mga food vlogger talaga na gumagawa ng ganun. Tumingin ako ng mga idea hanggang sa nung sabi ko sa sarili ko, wala namang masama kung kumbaga, subukan ko lang, wala namang masama. Then, paano ko malalaman kung hindi ko susubukan Then, sinubukan ko, ayun, ginawa ko, lakas-lakasan yung loob ko In-interview ko yung may-ari kahit wala akong idea kung anong pinagagawa ko Ano yung atake na ginawa mo dun sa video na ginawa mo sa kanila? Yung atake na ginawa ko doon, una, siyempre, pinakain nila ako Tapos, tinry ko yung mga food. Mostly na mga sinerve nila sa akin, nagustuhan ko. And then, sabi ko, ano kaya yung parang iba pang content na pwede kong gawin bukod sa pag-mukbang. Kasi ginagawa ko na yun So, tinry ko yung interview with the owner. And then, sabi ko sa misis ko, pwede bang tulungan mo ako kasi hawakan mo lang yung camera, videohan mo kami. Tapos in-approach ko yung may-ari kung pwede siyang mahingin ko ng konting istorya about sa business, paano sila nagsimula. Yun, ginawa ko lang kung open din siya, walang siyang topic. Kung lang lumabas sa bibig ko. Hanggang ayun, nagtuloy-tuloy na. Parang bumalik ako doon sa tsaka parang hindi ko siya inisip na parang yung may conversion ba? Parang na-picture ko lang siya noon na for my content. Tapos nung mga after a month na bumalik ako sa restaurant, sabi sa akin ng nagulat din ako, sabi sa akin ng mga staff, kuya, ang dami pumunta dahil nakita yung video mo. So parang pala, may conversion pala. Nag-viral ba yung video na yun? Hindi ganun siya, hindi masyado siyang pero ibig sabihin specific yung naging target audience niya. Kaya kahit di malaki yung numbers. Yun. Galing nun. Kasi pumunta ako dun sa Freshland na yun, siguro nung mga time na nagbablog ka dun sa Freshland, nung mga panahon na yan, may TV sila sa harap tapos video mo yung nagpe-play. Alam ko yun hanggang ngayon ba, andun pa rin yun? I think so. Galing Tonto siguro sila or ginawa na lang marketing material. Tapos yun hanggang sa nung na-release yun, medyo nakikilala ako na nagpo-food vlog na, tapos naging active ako. Hanggang sa mga na-invite na ako, tapos umattend ako ng mga Filipino event, festival, hanggang sa na-invite ako sa isa pang restaurant. Ayun doon na nag-viral yung mga videos ko. Puro ganun na yung ginagawa mo? Or mainly umiikot na siya sa ganun, Restaurant, nagfe-feature ng restaurants, at saka mga mukbang. Kasi napansin ko na wala na yung mga day in a life mo na vlog After nun, hindi ko alam, hindi ko sure Correct me if I'm wrong. Yeah, mostly mga ganun na yung ginagawa ko.
Pero meron pa rin naman. Hindi ko naman inalis yung kung ano ako dati. Nandun pa rin siya. Pero yun nga, mas nag-focus ako sa... Kasi doon na doon ako mas na kumbaga, nag-focus ako kung saan ako mas na nakilala ng nag-viral. Kumbaga, hindi ko inalis yung dating ako. Ginawa ko lang na pinocus ko lang kung saan ako mas maano ng tao. Mas mapapanoorin. Yun. Sa pagpupud and yun, mukbang. Sa tingin mo, bakit nagva-viral yung videos na ginagawa mo? Kasi lahat naman ng tao kumakain eh. Tapos, Relatable. relatable siya eh. Hindi, kumbaga, sino bang tao na hindi maano sa pagkain, di ba? Pero ang daming food vlogger, man. Oo. Ibig sabihin, may special sa kapag ikaw yung gumagawa. Don't you think? Ang daming food vlogger, tsaka ang dali mag-vlog eh. Oo, madali. Ng pagkain, di ba? Oo. Sa tingin mo? Siguro sa sa style ko rin, saka sa the way I present the food. Parang ganun. Kasi parang pag kumain talaga, sinasabi ko talaga kung pagka hindi ko gusto yung pagkain, then hindi ko siya ina-upload. Ayan, gusto kong pag-usapan mamaya yung topic na yan. Pero gusto ko lang sagutin, ako, sa yung kanina kong tinanong, ako feeling ko yung boses mo, yung pinaka-catchy sa talagang video. Oo, yung accent ko rin, yung pagiging Batanggenyo. Very catchy siya, mapapahinto ka pag na-scroll sa video mo eh. Yeah, isang isang factor din ng kung bakit mapapa-stop ka sa Facebook pag nakita mo yung video. Kasi yung pag narinig mo, may parang meron siyang may signature eh. Is parang just yung kahit nakapikit ka ma-recognize mo yung boses ko eh. Hindi, totoo nga yun. Totoo nga. Tsaka, I think, authenticity. Siguro, pagkaya na sabi mo, sa sinasabi mo kung ano yung totoong feel mo, di ba? Oo. And Isa then, pa rin yun, yung ko. And then, ang gusto ko malaman is, after ni Days Kitchen, sabi mo, dumating yung mga nag-iimbita sa'yo. Oo. Ano to, lahat pinupuntahan mo, bawat invite, or parang pinipili mo lang? Meron ka bang parang requirement, qualification, kung bakit may po-promote ng isang restaurant? Siyempre ngayon, brand ka na lumaki ka na after nun. Oo. Meron kami proseso. Nung mga nag-umpisa ako, yung talaga yung naging naging... Hanggang ngayon naman ginagawa pa rin namin. Pero yung mga nag-umpisa ako talagang dati, pag na-invite ako sa isang restaurant, usually tinitikman ko muna yung pagkain. Mag-off-cam siya. Hindi mo bablog kagad. Kakain ka lang muna. Oo, kakain lang muna ako just to assess overall experience din. And then, yun, pagka nagustuhan ko naman, pagka pumasok sa standard ko, mahirap naman mag-promote na hindi ko pa natitikman. Kumbaga, first time ko doon, tapos po-promote ko kagad. Parang ang hirap namang ganun. Kaya nung umpisa pa lang, sinasabi ko na sa mga restaurant na sa mga nag-iimbita sa akin, yun, tinitikman, pwedeng tikman ko muna. Wala po munang walang vlog, walang camera. Titikman ko mo lang yung mga luto nila. And then yun, pag nagustuhan ko naman, then support naman ako. Pero yung specific dish na ipopromote mo sa isang restaurant, paano mo pinipili? Ganun din. Titikman mo lahat kung ano magustuhan mo? Ganun ba yun? Hindi ko naman tinitikman na lahat. Pinag-iisipan ko rin kung kumbaga mag-promote ako ng adobo. Taga Niagara ako. Bakit ako pupunta sa Toronto kung meron din namang adobo doon sa Toronto? Sa Niagara, di ba? Sa bagay, oo. So, pinag-iisipan ko rin kung ano yung... May practicality din na kasama. Oo, di ba? Kung ano ba yung bakit dadayuhin tong isang restaurant na to? Ano yung pwedeng pagkain niya na pwede kong i-feature para siya dayuhin? Paano mo naman tina-turn down? Kunyari, di mo trip yung pagkain ni restaurant. Simple lang. Wala akong sinasabing negatives or anything, lalo na sa social media. Ginagawa ko, hindi ko siya ina-upload. Hindi ko siya ina-upload. Pero hindi naman lahat ng pagkain niya, hindi ko magugustuhan. Pero sure, may magugustuhan at magugustuhan ako kahit isa o dalawa. So yung mga, nagustuhan ko, yun yung ina-upload ko. Alam mo, ang maganda sa videos, hindi man alam ng, sa napapansin ko, and syempre sa experience ko din, is kapag gumagawa ka ng content, kahit iniisip mo, hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng tao yung authenticity mo, yung personality mo. Alam nila kapag nagpapanggap ka or hindi. Oo, tama. Ramdam di ba? Oo, ramdam yun. Pag nanonood ka, ang laking bagay nung genuine ka in front of, kakakita nila ikaw lang to, na kalmado ka lang, hindi ka nagpe-pretend to be someone else. Oo. Believer ka ba nun? Or parang meron ka bang part ng personality mo na kailangan hindi ikaw pag ikaw na yung nasa harap ng camera? Or ibang entity ba si Paring Jess compared kay Paring Jess off-cam? Wala, naniniwala ako dun sa yung kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magiging totoo, parang paano maniniwala yung
tao rin sa'yo kung ikaw mismo sa sa sarili mo hindi ka parang hindi ka transparent eh. Yun yung parang naano rin sa akin na sa mga viewers ko rin na na nanonood sa akin na yun sa pagiging pagiging totoo sa camera. Ibig sabihin si paring just on cam, ganun din siya sa off cam. Oo, parang masasabi kong may mga lang pero hindi naman siya wala naman siyang pinagkaiba. kung ano nila ako nakikita sa camera, ganoon din ako sa personal. Nararamdaman talaga yun ng tao eh. Oo. Tapos yun nga, yung iba, yung mga siyempre, hindi ko naman hindi ko naman lahat mapiplis eh. Kunyari, may pinature ako na isang pagkain na nagustuhan ko. Kunyari, ikaw, sinabi ko, ang sarap. And then sa'yo, hindi masarap. Siyempre, iba yung yung panlasa mo di ba? Parang magkakaiba tayo ng taste bud eh. At tinutukoy mo yung mga, tinutukoy mo yung mga, like, nambabash, ganun. Basher ba tinutukoy mo? Hindi naman sa mga nambabash. Parang yung lang, inano ko lang yung parang ng mga din, yung mga, minsan kasi may mga comment na, ay, hindi naman totoo. Parang ganun. Ikaw natake ka ng ganun. Nakita ko yung ganun. May mga, sa isang post mo na pinuntahan daw nila tapos di raw masarap. Parang ganun. Yun nga, depende kasi sa, hindi mo lahat mapiplis yung tao. Bagay sa akin, masarap eh. At saka pasok sa standard ko eh. Kaya, ko siya. Piniture ko siya. Sinuportahan ko yung restaurant. Kumbaga kung sa viewers, sa mga tao na hindi nila nagustuhan, isa lang yung masasabi ko doon. Then, sa kanila na yung opinion niya yun eh. Kumbaga, hindi ko pwedeng sabihin na, ba't di ka nasarapan? Parang ganun eh. Parang sabi mo nga kanina, maaring ang masarap sa'yo or hindi masarap sa kanya or vice versa. Very subjective ang taste eh. Alam mo yun, yun nga, mayroong taong mahilig sa maalat. Pwedeng ikaw hindi. Siyempre, pag tinry niya yung nagustuhan mo, kung mahilig sa maalat yun, hindi niya magugustuhan. Ganun lang talaga eh. Ako naman, hindi masyadong mahilig sa maalat. Medyo mababa yung ko sa alat. Pero how do you deal with that? Ito yung mga bagay na parang kailangan mo tutunan ng mga taong nanonood sa social media na parang, wala eh. Kunyari, in your case, subjective talaga ang panlasa ng tao eh. So bakit mo kailangang i-bash or mag-post na hindi naman totoo yung sasabi? Mga ganon, di ba? Bakit post? Parang, di ba dapat maintindihan nyo eh. Parang sa akin, punta kayo, try nyo. Kung di nyo gusto, huwag ka nang bumalik. Di ba? Parang huwag ka nang magsabi na di maganda. Di ba? Pero how do you deal yung mga ganon, yung mga negative or mga nagbabash sa comment section? Doon sa mga sa mga bashers, sa mga nagko-comment na ganon. Kumbaga, hindi ko sila mapipigilan eh. Hindi ko sila mapipigilan kung anong gusto nilang sabihin. Open siya eh. Kumbaga, wala namang rule na bawal niya sabihin yun eh. Kumbaga, open siya eh. So, mas nagpo-focus na lang ako sa mga good side, sa mga good comment. Kaysa isipin ko pa yung mga basher mas marami namang natutuwa sa mga ginagawa kong video. Kumbaga, very, kung iisipin ko pa yun eh. Hindi, totoo nga. Hindi ko na lang pinapansin masyado. Kaya ko lang naman tinanong yung opinion mo about bashing kasi, ayun nga, isa sa mga, kita natin kung gaano nakaka-break ng mental health ng mga tao ang basher. Di ba? Alam naman natin. Yan, isa pa, kung pag pinasok mo tong pagka sa social media, yung pagko-content creator, kailangan handa ka. That's part of the game, yung mga basher. Laging meron na magko-comment na hindi maganda. Kasama yan sa laro. Kaya yun, kung hindi ka handa sa mga ganong salita, parang pag napikong ka, talo ka eh. Oo nga. Walang 100% agree sa'yo yung mga tao. Imposible maging ganun. Yun nga yung pagdating sa content creation. At saka as soon as naglabas ka ng video doon, naman siya, parang sinasabi mo na hindi mo sinasabi, talagang open for public consumption siya eh. Di ba? Hindi mo pwedeng i-filter to. Yes. Wala kang magagawa. Dudumugin niya ng iba't ibang klaseng opinion. Given na mga Pilipino is very opinionated, alam naman natin na yun yung pinaka-toxic ng mga fans. Hindi mo sila mapipigilan talaga. Hindi mo mapipigilan. Kahit anong gusto nila sabihin, sasabihin nila. Kaya yun, mas nag-focus na ako sa
crap na ginagawa ko kaysa pansinin ko pa yung mga basher. Mas focus ako sa kung ano man yung ginagawa ko. Pagdating sa alam mo yung mga, nakikita ko rin to sa social media, yung isa sa mga comments ng mga food content creator or yung mga, food content creator na nagluluto ng dish is yung, authenticity ng dish or yung authentic. Pag ano yung thoughts mo dun sa, kunyari, for example, sisig. Oo. Sisig has like hundreds of variations across the country, di ba? And then merong mga purists na kapag nag-post sila ng sisig na kunyari may mayo, Oo. iba pa siya ng mga tao. Wala namang mayo yung sisig, wala namang itlog. Anong opinion mo dun sa yung pag-authenticity ng food na Yung authenticity ng food naman parang ano siya eh. Kasi nandito tayo sa Canada eh. Kumbaga mahirap yan dito sa Canada eh. Parang kumbaga pag sinabi mo kasing authenticity, very limited yung pag nandito tayo sa Canada. resources or ingredients ba? Oo. Tapos yun nga, iba-iba kasi ng version eh. Mahirap sabihin, kumbaga may isang restaurant sinabi yung authentic isang pagkain. Pero siyempre yung iba naman may another version. Yun din yung sinasabi niyang authentic. So baga marami siyang version eh na pagkain. Parang ang hirap pag dinala mo dito yung authentic na pagkain. Sa Pilipinas, oo. Ano ba, kumain ka sa amin, sa Batangas. Pag sinabing Batangas Lomi, gusto kong kumain ng Batangas Lomi, authentic. Yun talaga, authentic. Kumbaga, kada kanto-kanto may mga nagtitinda ng Lomi. Yun. Pero kasi dito sa Canada, iba-iba na yung iba-iba yung natin. Iba-iba, galing tayo sa iba-ibang probinsya eh. Kaya ang ihirap dito pag sinabi mong authentic, parang very limited yung yung audience mo. Yung may isa kang business tapos sinabi mo authentic Batangas ganyan dish or anything na menu, parang yung iba kasi ayaw parang ayaw ng ganon, yung hindi sanay sa ganong na pagkain, so parang nalilimitahan ka. Kunyari ikaw, taga Batangas ka, syempre you guys are big on yung Batangas Lomi. Oo. Ibig sabihin ba nun, trip mo din ng hindi Batangas Lomi? Parang kasi gusto ko ring subukan at itry. Kumbaga, ang daming variation kasi ng Lomi. Daming ang variation. Oo. Kasi lahat ng pagkain. Lahat ng province may sari-sariling kanya-kanyang style ng Lomi. May Ilocano, may Bisaya, may Kapampangan. So, trip ko rin kasi gusto ko rin matry at masubukan kung ano yung pinagkaiba. Ang topic na yan, kaya ako lang din na-share kasi para sa akin, isang mabilis lang din is, okay na may authentic, kunyari sisig ng galing sa Pampanga. Okay na ma-proud ka na yan yung, dyan galing yan. Okay na maganda na ma-proud ka, Batangas Lomi, kasi masarap naman talaga. Pero I feel like, over time, nag-e-evolve ang pagkain kasama ng pag-evolve ng lahat ng bagay sa mundo. And hindi lang siya by city to city nagde-differ yung mga pagkain o nagkakaroon ng variation eh. I think kunyari sisig, hindi lang naman yan sa Maynila may itlog or may mayo, hindi lang naman ganoon eh. I think bawat bahay, diba, ang luto ng pagkain diba? Depende sa preparation ng tao. Yun nga eh. So I feel like dapat mas open tayo sa ganun. And okay na, ma-proud ka na doon ang galing at ito yung authentic. Pero it shouldn't cause parang negativity, di ba? Big deal. Na pag binagyan mo ng mayo or itlog, ay hindi na yan, kung trip nung isa. Sarap, kaya, diba? Yun nga eh. Parang i-take mo na lang siya kung as a food exploration ba? Di ba? Parang ganun siya eh. Parang, kung talagang mahilig sa pagkain. Or art itself. Di ba? Pwede siyang art eh. Di ba? Walang rule. Wala siyang rule pagdating sa pagkain. Kahit anong gawin mo dyan eh. Ito, parang Jess, isa sa mga, anong tawag dito, sa ginagawa mo, sa nakikita ko, nakausap ko rin yung partner mo, si Rolly, last time about sa ginagawa niyo ngayon. Ngayon kasi may team ka na eh. Medyo nag-skip na tayo, may team ka na. And
And ngayon busy ka na eh. Dahil mo na pinopromote na restaurants across Toronto. I think sa isang araw, marami kayong lipat. Tama ba? Yun yung isang, ang itsura. Actually, ito na lang. What does a day look like sa team mo? Ayun nakano kasi by schedule yung ano namin, yung pag ano namin sa mga paggawa ng mga content. Talagang pinaplano namin yung pag-ano namin bago kami para mas ano na rin yung flow ng work namin is mas madali para sa amin. Bago pa kami meet up or dumating sa isang kunyari restaurant, nakaplano na lahat. Pati yung restaurant kinokontak nyo na ganitong oras kayo pupunta? Yes, lahat planado na siya. Organized. Minsan nakita ko yung mga post ni Rolly, yung parang schedule nyo sa isang araw na gantong time dito. Yun ang isang importante pagka dapat yun yung organization tsaka yung planning. Hindi siya nakakapagod. Anong nakakapagod sa itong whole entity na ginagawa mo? Nung nakakapagod, kumbaga meron pa rin ba or wala na? Parang yung hirap sabihin yun kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Kumbaga hindi ko nararamdaman yung pagod eh kasi nga passion ko eh. Gusto ko yung ginagawa ko no matter what, kahit ma-snow pa dyan, bumagyo pa dyan, kumbaga tuloy lang. Kumbaga it doesn't feel like work kahit technically work siya, no? Yun tamang doon. Ganda ng pagkakasabi mo doon. Pero ang isa sa mga tanong ko, ngayon kasi parang syempre konektado ka na sa lahat and meron ka ng mga kaibigan. Minsan pwede nating ang tawag dito, fine line or silver lining between support local and being honest. Kunyari example, sobrang tropa mo yung owner nitong restaurant nagpa-promote sa'yo. Pero hindi mo nagustuhan yung pinakain niya sa'yo. Ayun, good. Suporta mo pa rin ba yun? Or? Good, good topic yan. Kasi may mga insidente na nangyari yan eh. Naging tropa ko na sila. Sinasabi ko kung ano yung opinion ko about sa pagkain. Sinasabi ko na hindi ko nagustuhan, hindi parang may hinahanap akong lasa na hindi ko makuha-kuha. Tapos yun naman sila, nakikinig naman, nagte-take naman sila ng suggestion. And then they try to improve para sa sunod na tikman ko ulit and then baka magustuhan ko na. Ayun, parang hindi ko siya, sisuportahan ko siya as bibigyan ko siya ng advice kung paano niya i-improve pa. Kumbaga yun ay support din talaga na ibibigay mo yun, no? Yun. Hindi mo man ma-video. Hindi ko man siya ma-video, may release, pero bibigyan ko siya ng support as advice. Ito yung opinion ko sa pagkain mo. Ayun. Wala naman sumasama yung loob. Hindi naman kasi kung parang parang it's a big help din for them eh. At least, hindi naman maganda kung palaging good yung sasabihin ng mga tao, di ba? Siyempre, meron din naman konting na minimal na hindi naman perfect, wala naman perfect, di ba? So, ayun. Yun yung parang mga sinasuggest ko, ina-advise sa mga restaurant, ganito yung pakiramdam ko sa isang dish nyo, parang may kulang, may something na, may hinahanap ako ng lasa na hindi ko makuha sa lasa na yun, sa dish na yun. Yun, inaano naman nila, hindi naman nila tinitik as parang bad thing. Bad. Hindi naman nasira yung pagkakaibigan. Hindi naman. Parang mas natutuwa nga sila sa akin na sinasabi ko yung honest opinion ko eh. Sa, at least, ma-improve talaga nila yung yung kung ano man maging mali or mas maayos nila yung niluluto nila. Mas presentable at saka mas magiging happy lahat mga customer nila. Parang customer feedback din yun. Tama. Babasahin mo lang. Minsan binabasa mo yung customer feedback. Parang ganun lang din yun, yes, di ba? Parang ganun lang din yun. Ay wait, ang target mo lang ba is Filipino or kahit ano ka? Ano bang target audience mo or ano bang nasa Filipino community ka lang ba kumikilos or meron na kaming mga mga ginagawang na outside Filipino. So open ka rin sa ibang open kami sa mga kahit anong bagay, kahit hindi Filipino, kahit anong nationality.
Pero advocate ka ba ng Filipino food? Isa rin, or ibig sabihin by advocate is, kasi nasa multicultural country tayo. Oo. Isa rin ba sa mga mission mo is yung pag-promote ng Filipino food sa ibang lahi? Yes. Oo. Parang isa sa ano ko rin yan na parang yun nga ang ibang lahi, 'di ba? Nakikilala sila sa mga food industry dahil sa mga pagkain nila. Why not tayo din? Pwede rin naman makipagsabayan yung mga dish natin sa pagdating sa mga pagkain sa mga ibang lahi, 'di ba? So parang isa sa yun na parang naipe-present ko yung food natin at nakikita rin ng mga ibang lahi. 'Di ba kung gaano ka kasikat sa mga Pilipino yung mga Korean food, mga ganyan, 'di ba? I feel like ang daming Filipino dish na pwedeng maging ganun sa kanila. 'Di ba? Ang dami na okay to na parang ganun na pwedeng magustuhan ng ibang lahi. How would you introduce Filipino food kunyari may ibang lahi? Kunyari may papakainin kang hindi Pinoy. Paano mo i-introduce ang Filipino food sa kanila or paano mo sa tingin nila paano nila magugustuhan? Oo. Paano nila magugustuhan. And ayun, tikman muna nila. Hindi, ito. Napakaano naman ng pagkain Pilipino Kumbaga, yun nga, napakasimple lang din ng mga pagkain natin Yun nga lang, iba-ibang version Pero, ayun, pagkain Pilipino, madali lang din magustuhan Kaso nga lang, ang problema nga lang, hindi natin na present ng lalo na sa social media ng maayos o na i-introduce yung mga pagkain natin. Kita mo yung mga Korea, 'di ba? Mga Korean food, mga Chinese. Na parang open sila sa sa lahat ng Kilala sila globally, parang ganun. Yes. Tayo kasi parang hindi natin masyadong na yung nabo-broadcast yung mga natin, yung mga dish natin, napapalaganap ng mas maging open sa sa mga tao, hindi natin na-present ng maayos. Pero alam mo meron ng iilang mga talk sa internet na yung mga nagsasabi na parang pwede yung Filipino food na maging makilala globally. Pwede May ganong talaga. potential. And madami na nakita ko dami ng mga gumagawa ng mga adobo ng mga puti. Dami ko na nakikitang videos, specifically that dish. And parang Jess isa sa mga bagay about yun, pag-usapan natin off-cam is, naalala ko lang is, ito na talagang ginagawa mo di ba? Dito, for someone who lives in Canada, ito na talagang ginagawa mo, di ba? Wala ka ng work. You do this full-time. Tama? Is that correct? May mga tag dito. Yeah, masasabi kong ito yung mas most of the time ginagawa ko. Yung paggawa ng mga content. Itong paggawa sa social media. Paano niya binago yung buhay mo? Paano niya binago yung buhay? Kasi sure ako, men, lahat, di naman tayo pumunta dito sa Canada para yan yung gagawin natin. Di ba? Parang, paano nga naging ganyan or paano binago na itong ginagawa mo yung buhay mo? Na ito na yung direction. Ayun nga kasi parang naging ko siya naging parang naging ko siya, naging bisyo. Naging passion ko na talaga siya Kasi nung mga time na nagtatrabaho ako, yung may 9 to 5 pa ako, yung isip ko kasi nasa pagko-content nasa paggagawa ng mga video. Hanggang sa dumating na sa point na hindi na ako masaya sa ginagawa kong sa trabaho ko. Parang pumapasok lang ako for may pambayad sa bills. Pero deep inside, hindi na masaya yung kung ano man yung yung soul mo. Masaya. So pagka napaisip ako one time na ano ba yung yung parang gusto ko talagang gawin sa buhay, kung baga tutuloy ko ba tong susundin ko ba tong passion ko or kasi ang hirap napaka-risky ng ginawa ko talaga And then yun na ko lang na talagang pinag-isipan ko siyang mabuti. Sabi nga nila, kung
hindi mo kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Mhm. And then, baka magsisi ka sa huli kung hindi mo sinubukan yung gusto mong gawin, di ba? Kaya yun, sinunod ko lang yung yung isip ko, yung puso ko, yung passion ko. Mhm. Kung ano man yung gusto kong gawin sa buhay. Hindi namin sinasabi na para sa lahat yun. Malaking risk talaga yun. Malaking risk talaga. Kasi, alam mo, nandito tayo sa Canada. Siyempre, yung bill hindi tumitigil. Oo. Pinagplanuhan ko rin ng mabuti to. Bago ko pinasok yung yung talagang pagiging bago ko binuhos yung oras ko talaga, ginawa kong full time na talaga. Mhm. Yung pagka-content, paggawa ng mga videos. Pero syempre, sa dami ng nanonood sa'yo, ang nakikita lang nila, parang ang sarap ng ginagawa nito, food trip, di ba? Mga ganyan. Oo. Sarap ng kinakain nito eh. Ano yung mga bagay na hindi alam ng audience mo na nangyayari behind the scenes na, parang mahirap pala, or hindi lang siya ganun kadali na puro saya lang, di ba? May hard work din. Ano yung mga bagay na yun? Yung mga bagay siguro na hindi nakikita sa harap ng camera is yung yung behind the scene na yung proseso kung paano mabuo yung isang video na yun. Conceptualizing. Oo. Kumbaga, hindi ganun kadaling bumuo ng isang content eh. Siyempre, short is 1 minute lang, di ba? Kala ng iba, ganun-ganun lang, parang parang dali lang Subukan ko rin kaya. Pero behind that 1 minute video, napakaraming prosesong pagdadaanan bago magawa yung isang video na yun Kumbaga, yun nga, sa kagaya namin, sa team, meron kaming nag-umpisa sa preparation Siyempre, gusto namin talagang yung bawat release namin din, maano rin sa viewers namin. Hindi rin basta nagre-release Yun. Nag-umpisa sa preparation, planning na mga consulting. Yan, maraming factors. Tapos yung pinaka dyan, yung editing. Ang pinakamadugo. Oo, editing. Ayan. Yun yung hindi nakikita ng maraming tao sa social world. Yan ang isa sa mga mabavouch ko rin dyan is editing pa lang. Hard work din. Yes. Tamad edit. Talagang kailangan mo maglaan ng oras dyan. Hindi basta-basta Kailangan talagang matalas din yung pag-iisip mo, maging creative ka. Ano ka ba pagka-shoot, upload agad, edit agad? Ganon ba kayo? May mga time, depende sa yan, depende. Sa akin kasi pag tumagal na, hindi ko na babalikan. Kaya nag-film ako, tapos di ko na edit or in 2 weeks ko pa edit. Mahirap na rin yun mga ganong sitwasyon. Parang matatamba ka na siya kaya as much as kumbaga film, mga edit, release. Ganun. Kasi pag natambakan ka na, parang hirap na Ang hirap ng balikan Anong approach mo sa content creation? Like, kunyari, gagawan mo ng video si Restaurant A. Paano mo iniisip kung anong klaseng video yung gagawin mo sa kanya na papatok sa mga tao? Kasi in your case, marketing, gusto mo siya i-promote. Paano mo kino-conceptualize na itong ganitong klaseng video, papatok to? Kasi, mahirap kasi pag lalo na sa social media, yung mga papatok. Hindi mo mapipredict. Hindi mo mapipredict. So marami kaming mga variant na content na ginagawa. Kumbaga, kahit ako sa sarili ko, hindi ko rin alam kung alin yung magbo-boom dito Parang yun nga, mas na lang kami, mas prepare, mas marami kaming ginagawang video. And then bonus na lang yun kung ano yung papatok sa mga yun. So iba't ibang klaseng approach. Oo, iba't ibang klaseng kasi approach. Tama, hindi lang naman kasi isang video ang gagawin mo sa isang kliyente mo, di ba? Oo. So sa series ng videos na yun, iba-iba yung atake ng kumbaga, video. A, B, C, D na video. Yun, iba-iba siyang atake. I think parang nakita ko nga yun, may video ka na parang minumukbang mo yung food. That's one. Meron kang parang ini-interview yung owner. Tama ba? Meron ganun. May mukbang, may konting istorya sa may-ari. Ayun. Ano yung pinaka natutunan mo in this whole eksena ng food vlogging? Natutunan ko sa pagpo-food vlog.
madami akong natutunan. Especially yung mga dish na hindi ko alam dati na nag-exist pala. May ganun din. Meron ka Oo. ring parang Oo. food exploration na Oo. natutunan doon. Yes. Tapos yun, marami akong mga na nasubukan din na mga pagkain na masasarap pala na masasabi ko talagang talagang may pagmamalaki. Ito very cliche, paring Jess. Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan ko gagawin tong yung pagpo-food vlog. Depende kasi hindi mo masasabi yung tadhana na nakaano sa'yo eh. Pero ako, ang masasabi ko lang, for now, enjoying ko lang muna kung anong meron ako. Nasa proseso pa rin naman ako ng hindi ko naman masabi na nandun na ako eh. Kumbaga, nasa proseso pa rin ako ng learning step eh. Kumbaga, patuloy pa rin akong nag-aaral hanggang sa, ayun. Gusto ko lang munang i-enjoy kung ano man meron ako. Kumbaga, hindi pa ito yung final form ni paring Jess. Kumbaga, mag-evolve pa. Kung ano man meron ako ngayon, ini-enjoy ko lang bawat proseso. May mga may mga future na mangyayari, future goals na balak mong gawin? Ano bang mga in store? Oo. As of now, yun nga. Parang muna yung ito yung gusto kong ginagawa ko eh. Kumbaga, focus lang muna ako kung ano man ginagawa ko ngayon. And then, along the run, dadating naman yun eh. Kumbaga, kung ano man may bagong papasok na opportunity, and then, why not nasubukan, di ba? Kung mag-work, edi mag-work. Kung hindi, and then, try another, kung ano man yung opportunity na paparating. Kumbaga, lagi kong inaano nga na willing akong matuto at mag-aral sa iba pang bagay. Actually, may gusto pala akong tanong before tayo mag-end. Bigla ko lang naalala yung about. Kasi ngayon, sa mundo natin ngayon, parang andali nang gumawa ng content. Yes. Parang everyone is a content creator. Oo. And I think napag-usapan din natin to minsan about kung paano ka magsa-stand out. 'Di ba? Baka kaya mo mag-share ng some advices or some thoughts. Advice. I wouldn't say advice. Minsan parang personal experiences mo kung paano or personal knowledge mo. Paano ka ba magsa-stand out sa mundo ng social media as a vlogger? Paano ka ba mag-stand out? Ayun lang sa mga aspiring gustong pasukin tong content creator. Gawin niyo lang kung ano yung gusto nyo, yung passion nyo. Ako kasi nung umpisa hindi ko inisip yung kung ano yung meron ako ngayon. Kumbaga ginawa ko lang kasi gusto ko. Wala akong inisip na kapalit. Kasi sa panahon ngayon parang maraming vlogger. Pero gusto nila home run agad eh. Kumbaga hindi ganun ang hirap sabihin na parang hindi agad buwas. Parang magbo-boom ka agad eh. Kumbaga mahabang proseso eh. Kumbaga ako tinrabaho ko lang ng tinrabaho hanggang sa tinuloy ko lang yung gusto ko. Tapos Tsaka one thing sa'yo, consistency. Ayun, isa pang Diba? Sobrang importante sa content creation, pagiging consistent. Yes, consistency. Isa pa yung factor na kasi hindi po pwedeng patulog-tulog ka dito eh. Pag-trip mo Kumbaga, gusto mo mag-upload ngayon, bukas ayaw mo na. Parang hindi ganun yun eh. Tapos nag-expect ka ng result. Yun. Kumbaga, kailangan mo muna magtanim. Kumbaga, buto yan eh. Kumbaga, pag nagtanim ka ng buto, unti-unti yan eh. Nasibol eh. Ayun. How about yung finding yung niche? Naniniwala ka ba na kailangan mo mahanap yung niche mo sa social media? Yung niche naman sa social media, yes. Marami kasing na malilito ka sa umpisa eh. Malilito ka kung hindi mo, naniniwala ako sa
Kasi ako rin na-experience ko rin yun yung parang dati hindi ko rin alam yung ginagawa ko Hanggang sa nakuha ko na yung gusto kong gawin. Nag-focus na lang ako sa bagay na yun hanggang sa yun na natutunan ko, inaral ko yung formula and everything. Swerte ka nga sa ganun kasi parang inline. Actually, hindi naman swerte kasi nahanap mo yung niche mo tapos pinanindigan mo siya consistently. And na-share ko lang siya, kaya ako siya natanong kasi in my experience, sa social media, once pwede kang mag-viral and kapag nag-viral ka, kailangan mo siyang ituloy-tuloy para makip mo yung virality mo or else mawawala siya, yung boom mo. And dangerous siya in a sense na kunyari may ginawa kang video na nakita mo lang online na sumikat pero hindi mo naman talaga trip. Pero for the sake, ginaya mo lang, tapos sumabog siya. Nag-viral siya. Ma-force ka na gawin yung kahit hindi ikaw yun. Parang sa akin ganun parang gagawin ko ba to dahil for the views pero sa loob-loob ko di ko naman trip to. Pero yun yung gusto ng mga taong nanonood sa akin. Di ba yun yung danger nun And then sa akin sa sarili kong experience na parang nakakatakot. Doon ka mababurnout Parang ginagawa mo na lang siya for the views. Hindi na ikaw yun, tapos hindi ka na masaya. And I think doon ka titigil. So, lagi kong sinasabi, kung meron man akong makakausap, is kapag sisimulan mo yung content mo, dapat ikaw na kagad from the very beginning Hindi mo sure na magva-viral yan, pero at least yung ginagawa mo ikaw. Diba? Para kung in case man mag-viral yan, natural sa'yo, diba? Hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan mag-adjust. Yan. Hindi ko lang, na-share ko lang. Parang Jess, bago tayo magpaalam, medyo limited ang oras natin. Meron ka bang, actually nasagot mo na kanina ayoko talaga magpasabi ng mga advices Advice. Ano na lang, sige. Isang mabilis. Meron ka bang advice na mabibigay sa mga aspiring food content creators? Advice sa mga aspiring food content creator? Ano lang, simple lang. Kung may passion talaga kayo, kung gusto nyong pasukin tong subukan nyo, umpisahan nyo. Kasi wala namang mawawala tapos yun, wala namang mawawala kung susubukan nyo Subukan nyo lang. Tapos, yun, sundin nyo lang yung passion nyo. Basta kahit tuloy-tuloy lang, kahit mabagal, pero enjoy nyo lang yung proseso. Yun, yung masasabi ko sa mga aspiring content creator. Tapos yun, consistent lang din na tuloy-tuloy sa pag-upload. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi yun nga, hindi naman bukas milyonaryo ka na kagad Lahat ng bagay may proseso. Dumaan ka muna sa proseso. Darating ka rin doon kung sakaling gusto mo talaga yung ginagawa mo. Yun. Maraming salamat paring Jess ulit sa oras. It's my pleasure talaga na nandito ka. And bago tayo magpaalam, baka meron kang gustong i-promote or i-shout out. Ayun, shoutout nga pala sa team ko, sa Team Jess, yung mga bumubuo ng Team Jess. Yan, malaking pasasalamat ko kasi kumbaga hindi ko namang kaya lahat. Yun, shoutout sa Team Jess. Tapos yun, sa mga social media platform ko, kung di pa kayo nakasubaybay, paki-follow na po ako sa Facebook, Instagram, TikTok, tsaka sa YouTube. Isa lang po yan, Paren Jess Vlog, single S. Yun lamang po. At saka kung gusto nyo magutom, punta kayo sa Facebook ko, sa mga platform ko. Ayun, lalo na pag madaling araw, mapapapansit kanton talaga kayo pag nakita nyo yung video ko. Ako po pala si Paren Jess Vlog, ang inyong content creator at saka aspiring influencer dito sa Toronto, Canada. Yun, again, maraming salamat paring Jess. Maraming salamat din sa pagtanggap ng invitation ko. And yun lang guys, ako nga pala si Kyle from Filipino TV. Kasama ko si paring Jess. And this has been sa Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.